Ang ating pong topic ay muli pag-uusapan natin ay nasa Isaiah 11:2. Yan. Ang topic po natin ay the indwelling and manifested presence of the Holy Spirit produce a godly and blessed life. Kung gusto nating tayo'y mamuhay ng mapagtagumpay, wala sa gitna. Yan. Thank you. Yan. Yan. Dito. Ayan. Dahil wala pala daon sa kamera. Thank you. Oo nga. Salamat. Yan. Thank you. Yan. May mga nagwa-watch pong mga media team. Thank you, Lord. So, ang ating po pinag-uusapan ay tayo po dito sa buhay natin sa mundo ay mananakbo. Tayo runner. May takbuhin tayo sa buhay. Bilang mananakbo, dapat tayo ay, as an athlete, ay well-trained. Dapat tayo ay well-trained. Tinitrain tayo. Kasi ang langit ay prepared place para sa mga prepared na tao. Ang lugar na pupuntahan natin after this life is a prepared place for all who is prepared. Sa lahat ng handa, yan, welcome sa langit. Kaya, habang tayo narito sa lupa, ito po'y training ground. May pagsasanay tayong ginagawa. At sa pagsasanay, napakahalaga na maging sanay tayo sa kabanalan. Kailangan natin si Holy Spirit. Lahat ng tao kailangan si Holy Spirit para magtagumpay. Lahat ng tao kailangan si Holy Spirit para mamuhay ng may kabanalan. Si Holy Spirit, ito ang Espiritu ng Diyos na iniwan ni Jesus bago umakyat sa langit. Si Holy Spirit ay tinatanggap, mapapapunta sa taong nagsasabing nakikipagrelasyon kay Lord. Mananahan na si Holy Spirit mula sa oras na tinanggap mo talaga si Christ na Lord, Panginoon ang buhay mo. Si Holy Spirit ay mananahan na, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yan si Holy Spirit. Si Holy Spirit, siya ang katuwang mo, natin, katulong, siya ang mag-a-anoint, mag-i-empowered, sa likod ng himala, sa likod ng kagalingan, sa likod ng provision, protection, si Holy Spirit yon. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya, yung indwelling, pag sinabing indwelling, pumasok sa'yo si Holy Spirit, manifested, nagmamanifest, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakafocus kay Lord, may kakaiba kang mararanasan. Ito siya yung nagpo-produce ng siyam na bunga. Kabutihan, kabaitan, self-control, pinoproduce siya ni Holy Spirit. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo ako kayang baguhin. Si Holy Spirit ang aasahan natin. Kumikilo si Holy Spirit. Ang ating part, surrendered life. Ang ating gagawin, magsusurrender. Yun ang ating part. Isusurrender sa kanyang buhay. Isusurrender sa kanya ang kasalanan. Isusurrender sa kanya ang problema. Hindi natin kaya. Andiyan po ba tayo? Pag totally surrender ka sa Panginoon na siya ang Lord,
Kakaibang yung ikaw ay mababago. Maaayos ang takbo ng isip mo, maaayos ang takbo ng pananaw, unti-unti kang mababago hanggang ikaw ay lumago. At yan ay sa pamamagitan nito. Salita ng Diyos. Basahin po natin ang Isaiah 11:2. Ito po ang ating pinagbubulay-bulayan. Almost magti 3 months na. Magti 3 months na ka. More than 1 month siguro. Pero yung about Holy Spirit, ito ay almost 3 months na. Weekly, pinag-uusapan natin si Holy Spirit, the Spirit of God. Basahin po natin Isaiah 11:2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Si Holy Spirit ay kumilos kay Jesus nang nasa lupa. Ngayon, ikaw at ako ang nasa lupa. The Spirit of the Lord will rest upon you, upon me. Sabihin natin, the Spirit of the Lord shall rest upon me. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. The Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Nakanino yan? Nasa iyo at nasa akin. Palapakan natin si Lord. Tayo ngayon ay nasa 6 dimension na. Kaya may check dyan, chinikan ko yung spirit of knowledge and fear of the Lord. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay spirit of knowledge and spirit of fear of the Lord. Kaya lang, yung fear of the Lord, kaganito lang ang naituro ko kanina. Simulan po natin. 6 dimension manifestation ng Spirit of God. And that is what we call the Spirit of knowledge. The Bible also emphasizes knowledge about right living, having right relationship with God and men. Paulit-ulit pong sinasabi ng Biblia na kailangan natin ang knowledge na tama, kaalamang tama, at ito'y sa Biblia lang magmumula para mamuhay ng tama. Ang mga advices, kailangan dito kukunin. Para mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Lord, nakalagay po dito sa Biblia. Ito po ang love letter ng Panginoon. Ang meaning po ng Bible, book of instruction before leaving earth. Basahin mong Biblia habang nasa lupa ka. Sapagkat ito ang iyong magiging, the Word of God is the lamp unto our feet and the light unto our path. Ito ang liwanag. Kung meron kang kadiskusyon, hindi kayo magkaintindihan, pumunta ka sa Biblia. Naroon ang tamang para kayo maging maayos. Nasa Biblia. Patungkol sa mag-asawa, patungkol sa magulang, kung paano ang trato sa anak, anak sa magulang, nasa Bible. Paano kaya yaman? Paano ang tamang pananalangin? Paano ang tamang pamumuno? Ano ang tamang trato sa mga namumuno? Narito. For us to have a right living. Mga kabataan, kaming mga umiidad na, syempre, iiwan sa inyo. Kung hindi pa darating sa Lord, kayo po ang mga next generation. Kaya, salamat sa Panginoon, kayo nakikinig mabuti. Kung di pa darating ang Lord, kayo ang mga tatayo sa stage, kayo ang pastor, evangelist, amen.
Mga kabataan, kaya salamat sa Lord, nakikinig kayong mabuti. 2 Peter 1, 5-8. Basahin po natin. Because you have these blessings. Ano yung these blessings? Maraming pagpapalang binigyan, Lord. Buhay, talents and gifts, lakas, at mga bagay na hindi natin nakikita. Yan ipagpapala. Hangin hindi nakikita, blessing yan. At marami pang pagpapalang padating. Hindi natin yan nakikita. Kaya sabi dito, because you have this blessing, do all you can to add your life these things. Ano daw po yun? May faith ka na, pero dagdagan mo ng goodness. Add to your faith, goodness. Sino rito ang may faith? Ano daw idadagdag? Hindi. Sa faith, goodness. Sino rito ang Kristiyanong mabait? O idagdag mo daw sa kabaitan mo ang kaunawaan, knowledge. Kailangan may alam ka rito, hindi ka lang basta mabait. Dapat may alam ka sa Biblia. Hello? Hindi ka lang magaling magbigay, dapat may alam ka sa Bible. Marunong ka mag-share. Hindi ka lang basta mabait. Maganda yan, pero knowledge. Dapat hindi ka naloloko. Pero dapat hindi ka naloloko. We need to have knowledge, kaalaman, mamuhay ng tama. Amen? Sabi rito, to your goodness, knowledge. May alam ka dapat patungkol kay Christ. May alam ka dapat paano papasok sa langit. May alam ka dapat kung ikaw ba talaga ay sigurado ng palangit. That is knowledge. May alam ka, alam na alam mo na may iisang Diyos, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Knowledge. Yes, marahil ay may faith ka, pero idagdag mo raw sa iyong faith ang kabutihan, goodness. Add to your goodness, knowledge, kaalaman. To your knowledge, self-control. Oo nga. Napakabait mo ng isang linggo. Ay, nung dumating lang ay yung kaunting medyo hindi mo nagustuhan ng salita, agad kayo nagwala. Ay, isang linggo kang mabait. Ang nawalay self-control. Mahalagang self-control. Siguro ikaw ay, halimbawa napakabait mo sa asawa mo. Tapos meron lang nakalimutan ng asawa mong gawin na iniutos mo. Agad ikaw ay, abay nagwala na. Ay nawala ng self-control. Mahalagang self-control. Mabait, pero dapat may self-control. Amen? To your self-control, patience. Katyagaan. Yung mga naghakot din ng tubig, matyaga, salamat. Mga Sinala yata. Thank you sa inyong buhay. Atin po ditong basement ay na hanggang tuhod ang tubig. Umapaw po ang creek. Ay, salamat naman. Thank you. Thank you. Ako mo na iinom. Nakalimutan ko kanina eh. Sara ko.
Yan. Dapat tayo may pagpipigil sa sarili, may katyagaan. Kung hindi pa dumarating ang katugunan sa iyong panalangin, pray more. Baka kulang ka lang sa fasting, baka puro feasting. Baka puro eat all you can. Baka kailangan naman mag-fasting. So, add yung pagiging matyaga. Oo nga, mabait ka. Ayun nga lang. Yung hindi pa dumarating na panalangin ay ikaw diyan kung ano nang sinasabi. Huwag gayon. Amen? To your devotion, at to your patience, add devotion to God. Yan. Huwag po natin kaliligta ang magkaroon ng panahon sa Panginoon. Sino ho rito nung bumabagyo ay naghahanap ng, nag-busy sa paghahanda ng mga flashlight, ilaw, kandila, posporo. Maganda naman yon. Lahat naman tayo, pero wag nating kaliligtang unahing mag-pray. At ako po'y nagpadala sa inyo sa GC, pinalalahanan ko kayo lahat sa GC natin ng JA1 Bawan Family. Ang buhay, ang gamit ay mapapalitan. Ang gamit na nawala ay pwedeng palitan. Gamit na nasira, gamit na nawala, naaunod ng baha, pero yun ay napapalitan. Yung buhay ang dapat ingatan. Amen po ba? Kaya pag gaganyang bagyo, edi unahin nating manalangin. Tunawin ng Panginoon ang mga bagyong yaan sa ere palaang. Pray. Meron kasing purpose ang Lord. Ito po ay panggising. Baka po ang mga tao ay sobrang nagiging materialistic. Baka ang mga tao ay namamali na ng sinasamba. Sadya namang meron nga sumasamba sa mali. Sinasamba ay mga nilikha ng tao. Pinapagawa pa ng mga rebulto. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Amen. Ayaw niya. Tumawag. Ay nasa na kaya yung mga nakalagay sa mga garden, hindi kayo nabasa. Yung mga rebultong nakalagay sa garden, hindi kayo nabasa. Pero ang Diyos, ang masisilungang Diyos na totoong makapangyarihan na sa ating gumagabay at nag-iingat. Yan na totoong Diyos. Nagagalit ang Diyos ay seloso di tayo pinapaalalahanan. Di pagkagayon ikaw luluhod. Ako po'y luhod. Alam ko marami sa atin lumuhod. Panginoon, patawarin niyo ang aming bayan. Aming bansa. Sa pagiging korap. Sa espiritu ng pagnanakaw. Pagiging korap. Maging ang mga kasalanang immoralidad. Kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ikaw na yung hihingi ng tawad sa Panginoon para mawala ang galit ng Diyos. Kasi siya ang nagpapasikat ng araw, siya ang nagpapadala ng ulan, siya rin ang nagpapahinto. Palakpakan natin ang makapangyarihan Diyos. At naroon naman ang kanyang pag-iingat. Mahalaga sa Panginoon ang relasyon natin sa Kanya. Kasi tayo dito pansamantala lang. Tunay nating buhay ay yung sa piling ng Ama sa Langit. Kaya sabi rito, to your devotion add kindness toward your brothers and sisters in Christ. And to this kindness add love. If all these things are in you and growing, you will never fail to be useful to God.
Ikaw ay magiging kagamit-gamit ang buhay mo sa Panginoon. Kapag daw tayo may katangian na may pananampalataya, may kabutihan, may self-control, may pag-ibig, may pangunawa, may pagpipigil sa sarili, higit daw tayo magagamit ng Panginoon bilang liwanag at asin. Sino rito yung bilang tunay na anak ng Diyos, ikaw ay liwanag. Ikaw ay asin. Napipreserve ng asin ang isda para wag mamaho. Ang Panginoon ay mahabagin. Sobrang habag niya ngayon dahil naririto pa tayong mga anak ng Diyos. Tayo nagpipreserve para hindi dumanat ng matinding salot. Kukuhanin muna tayo ng Panginoon. I believe. Bago mangyari ang matinding kahindik-hindik na 7 taong kapighatian. Lord, kukuhanin mo muna kami. Irarapture mo muna kami bago mangyari ang 7 years of tribulation. Amen. Kasi tayo'y asin. Nagpipreserve tayo. Yan po yung si Moses. Lord, wag mo namang hayaan. Dahil sila'y nagkasala na sila'y tupukin ng apoy. Wag po. Sabi ni Lord, pag may nakita akong nananalangin ng ganitong bilang, ang Diyos ay mahabagin. Basahin natin sa Tagalog. 2 Peter 1:5-8. Ikaw at ako po ay kailangan na mamagitan para sa mga taong makasalanang namumuhay sa kasalanan at sa ating Diyos na banal. 2 Peter 1:5-8. Dahil dito, pagsikapan yung maidagdag, sabay-sabay, tayo po'y tumayo, sandali, okay lang po. Sabay-sabay po tayo magpasa. Sige po, sabay-sabay tayo. Dahil dito, pagsikapan yung maidagdag sa pananampalataya ninyo ang kabutihang asal. Sabi mo, check. O pagka kayo umaagri ha, check ba ang faith? Sabi nyo, check. Kabutihang asal? O. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Ang iba hindi yata nagsasalita. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sabi nung isa, hihingi pa ng pagpipigil. Sa pagpipigil sa sarili, pagtitiis. Tiis na tiis ng aho. Sa pagtitiis, kabanalan. Sa kabanalan, pag-ibig sa kapatid kay Kristo. Kung mahal mo ang iyong kapatid kay Kristo, hindi mo yan sasaktan. Check. Sa pag-ibig sa mga kapatid at sa pag-ibig sa mga kapatid, sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Kahit sa mga kaaway. Alo nga naman, check. Sa mga nangangaway. Pag-ibig. Yun naman. Amen. Sa gumawa sa iyo ng hindi maganda, mahal mo pa rin. Naman, amen. Sa nanira sa iyo, aba, praise God. Check. Pinagbintangan ka ng hindi maganda, bati-bati pa rin. Check. Mayroong kang pabor na hinihingi, hindi ibinigay. Bati-bati pa rin. May hinihiram ka, hindi ka pinahiram. Tunay. Ikaw ay pinangaralan, ikaw ay sinabihan. O minsan nakaranas kang ikaw ay ipahiya. Dadalwa na nag-check. Kabati pa rin. Amen, Lord. Check kami rin.
Sapagkat, verse 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong. Check! Maganda po yun sa English eh. Kalagay sa English, you will produce the kind of fruit. Ilagay mo yung sa English. You will produce. Ganda sa English sa TPT. Yan, basa po. You will produce the kind of fruit that should come from your knowledge of our Lord Jesus Christ. Paano ka raw magkakaroon ng magandang bunga? Magandang asal? Through your knowledge of our Lord Jesus Christ. Paano mo makikilala si Jesus? Reading, hearing, hearing, reading, hearing, reading. Pagka daw lagi ka nakikinig, kagaya ngayon nakikinig, nagbabasa, ano mangyayari? Magiging fruitful ka. Magiging productive ka. Hanggang dumating ang Panginoon, siguradong kasama ka sa rapture. Palakpakan natin si Lord. Salamat. You can take your seat. Believers should always act with knowledge. Ito po ang tama. Umakto ka na may alam ka sa Biblia. Umakto ka na ikaw ay pinananahanan ni Jesus Christ. Basa po. 1, 2, 3, go. Believers should always act with knowledge. The knowledge that a husband should have toward his wife. As an example. Isang example lang po yan ng knowledge. Lahat po ng kaalamang tama ay dito magmumula. Ang inilagay ko lang po ay sa mga mag-aasawa pa at sa mga may asawa na. Knowledge that a husband should have toward his wife as an example. And then, yung sunod po ay knowledge patungkol sa attitude ng mga anak sa magulang sa Book of Ephesians. Isunod po natin yan mamaya. Ephesians 6, 2-3. Unahin natin yung kaalaman mula sa Biblia tungkol sa pakikitungo ng asawang lalaki sa babae. 1 Peter 3:7. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan niyong mabuti. Basa po natin. Kayo namang mga lalaki. Lahat tayo magbasa. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan niyong mabuti ang inyong asawa. Dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa inyo. Dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Katulad ninyo. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang panalangin ninyo. Ito po ay kaalaman galing sa Bible. Kaalaman na ibinibigay sa mga mag-asawahan. Kaalaman na ibinibigay sa mga mag-aasawa at ikakasal pa. Na maraming pangangailangan ng pamilya. At ang pamilya, ang padre de pamilya, head of the family, ay ang lalaki. Bilang head of the family, nakaatang po sa kanila, they have the responsibility for their children and for their partner. Kaya ang sabi ng Panginoon, alam ng Diyos, malaki ang responsibility ng lalaki sa family. At maraming panalangin kailangan.
Kaya ang sabi ng ating binasa, paalala, para matugon ang maraming panalangin ng mga lalaki, pakitunguhan ng lalaking asawa ang kanyang asawang babae para masagot ang panalangin. Kaya lang, sabi naman ng iba, lalaki, Lord, ano mang panalangin ng asawa kong babae, copy-paste. Tapos, amen. Tutulog na po ako. Kung ano pang panalangin ng asawa ko, agree ako. Yun na po yun. Yun na po ang panalangin ko. Hindi. Kailangan talaga bakit nga ba sa prayer gathering mas marami ang babae? Samantalang may panawagan ang Biblia. Kayong mga lalaki, bilang head of the family, dapat kayong unang nananalangin. Tumayo ang mga lalaki, say amen. At para daw sa mga panalangin ng mga lalaki, hindi sinabi ang mga babae, para sa panalangin ng mga lalaki na ito ay matugon, kailangan requirements, pakitunguhan ng lalaki, asawa, ang kanyang babae ng maayos. Mga babae na may kilig. Maraming panalangin, maraming kailangan ang mga lalaki. Kaya naman tayo mga babae, huwag natin populaan ang ating mga asawa kung umiiyak. Hayaan natin silang mag-express. Kaya lang nung unang panahon, pag mga lalaki naiyak, lalo pag bata, huwag kang iiyak, lalaki ka. Bakit? Bakit? Tao rin naman, may damdamin. Kaya naiyak, nasaktan. Mga magulang, huwag nyo naman pigilan ng inyong mga anak pag naiyak. Kahit yan ilalaki, huwag nyo sabing, lalaki ka. Huwag kang iiyak, malakas ka. Hindi po doon nakukuha ang lakas. Hindi nakikuha doon ang tikas. Tama gaw mga lalaki. Kaso, nung mga unang panahon, sa kanila talaga, ang lalaki ayaw nilang naiyak. Makinig kayo. Paano magre-release ang lalaki kung bawal umiyak? Wala nga silang menstruation. Ang babae nakaka-release. Menstruation, pinagbibigyan. Mainit ang ulo ko. Bakit? May menstruation ako. Ibig sabihin, nagre-release. Ang lalaki, ang babae, daldalera pa, minsan, hindi ikaw. Marites, badaldal. Kung sumagot pag sa haba, pag magte-text, ang sagot na lalaki, okay. Ano gang igsinan sagot? Ay ang babae, detalye. Pagpunta ng lalaki sa bahay, kwento na ang babae. Ay ang lalaki tahimik lang. Walang kwento. Ay bakit? Ay tinuruang wag daw daldal. Tapos ngayon ang mga babae, ako naman hindi naman ako nag-i-enjoy kausap ang asawa ko, walang imik. Kasi, hindi noon sa kanila siguro tinuruang wag kang madaldal. Ayan, tuloy ngayon. Walang imik. Sarap na sarap naman ang mga babae pag makwento ang lalaki, tama? Huwag natin pipigilan ng mga anak natin mag-express ng emotion. Huwag nating i-invalidate yung nararamdaman nila. Sila'y tao rin. Huwag niyo sabihin, tumigil ka, lalaki ka. Mali po iyon. Nagkakaintindihan po tayo? Isiningit ko lang yan dito. Maraming kahilingan ng mga padre de pamilya, the head of the family. At para daw walang hadlang, kailangan makitungo ang padre de pamilya, ang ama ng tahanan, sa mga babaeng asawa, maging maayos ang pakikitungo. Mahalin. Amen? Huwag mong gagawin pantsimbag. Kumuha ka na lamang ng unan na hindi mo ginagamit, na binili mo sa SM na may plastic. Doon ka na lang sumtok. Huwag sa dinding. Huwag sa asawa mo. Amen? May kausap pa ako. Kasi minsan nire-release po yun ng emotion. Okay.
Saan pa po ipapakita yung knowledge? Pinag-uusapan natin ay spirit of knowledge. Dapat mayroon tayo niyan. Ito po ang basihan. Sa mga nagka-counsel, ikaw man ay nanay, tatay sa anak mo, ikaw man ay asawa sa asawa mo, ikaw man ay pastor, leader, dito po kayo kukuha na ika-counsel. Mamamali kayo pag sa sarili nyo lang. The final authority ay narito. Sa lahat ng ating gagawin, ano gan sinabi ng Biblia? Halimbawa, meron kayong member sa life group, mag-asawa, gusto maghiwalay. Ano sasabihin mo? Sige na, maghiwalay kayo. Mali. Nakalagay sa Biblia, the Lord hate divorce. Malakay chapter 3, kalagay doon. Itinuturo ko po yan pag ako'y nagkakasal. Dito po kayo kukuha sa Biblia. Patungkol sa mga kaperahan, sa pagde-decision making, lahat po yung nasa Bible. Bigyan ta po natin ng padalawang knowledge, kaalaman tungkol naman sa relationship ng anak sa magulang. Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 6, 2-3. Basa po. Honor your father and mother. Mga kabataan, walang asawa. Kahit na may asawa na. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Gusto mong humaba ang buhay? Sinong gusto mong humaba ang buhay? Igalang mo ngayong nanay at tatay. Hindi mo man gusto ang sinasabing pangangaral sa'yo, o hindi mo man gusto ang ginagawang pagdidisiplina sa'yo, o hindi mo man gusto ang kanilang patakaran, igagalang mo pa rin. Andiyan po ba tayo? Hello, mga kagaya kong mga anak. Ako lang po, magulang ko ay resting with the Lord na. Honor your father and mother, which is the first commandment. At ito'y may pangako. Gusto mong humaba ang buhay? Igagalang. Sasagot ka ng may paggalang. Kung mangangatwirang ka, may paggalang. Ano naman ang pangako ng Diyos? Ikaw ay pagpapalain. Ahaba ang iyong buhay. Palakpakan natin si Lord. Naririto po lahat. Huwag magre-rebelde. At paalala sa mga magulang, may paalala po sa ating lahat. Iwasan nating gumawa ng hakbang na magkokos sa mga anak na magrebelde. Hello? Huwag nating silang ibubuyo sa galit. Sabihan, pangaralan ng maayos. Malaking hamon ngayon sa mga magulang, ang mga kabataan. During pandemic and after pandemic. Noon, walang mga gadgets. Ngayon, kahit batang maliit, pag pinigilan mo sa gadgets, nagkagalit. Kaya malaking challenge po ngayon sa mga magulang. Pero ingatan natin na madadrive natin sila sa pagre-rebelde. Manalangin po, maging prayerful po tayo. Kailangan ng knowledge sa pagpapalaki ng mga anak. Wastong disiplina ang kailangan. Let's go now to the seventh manifestation of the Holy Spirit. And this is the spirit of fear of the Lord. Doon sa ating binasa kanina, sa Isaiah 11:2. Meron tayo nito, Spirit of the Lord. Sabihin mo, Lord, thank you for the spirit of knowledge. I want to know you more. Help me to read the word day and night. In Jesus' name. Ito lang po, para tayo madagdagan ng knowledge. Seventh dimension, spirit of fear of the Lord. It is the impartation of reverence and respect and value for the Almighty.
Ito pong manifestation ng Spirit of God, ito po yung tinatawag na fear of the Lord. Pag sinabing fear of the Lord, hindi po yung fear na meron si Adan, na siya'y nagtago sa Diyos. Hindi po yung fear na yon. Yung fear na meron si Adan ay lumayong. Takot na naglayo sa kanya sa Panginoon dahil siya'y nagkasala. Dapat po doon, kung si Adan ay may fear, siya'y nagsisi. Ang ginawa ni Eva at ni Adan, nagtago sa Panginoon. Kinuwento ko po yan sa inyo nung isang linggo. Maling takot yun. Dapat hinarap nila, sila'y nagsisi. Ang tamang takot, na may banal na takot, ay yung banal na takot na meron si Joseph. Nung siya'y tinukso ng asawa ni Potiphar, lumayo siya sa kasalanan. Ang tawag doon, may banal na takot sa Diyos dahil lumayo siya sa kasalanan. Palakpakan natin si Lord. Ang totoong may banal na takot sa Diyos ay lumalayo sa kasalanan at lumalapit sa Panginoon. Ang totoong may banal na takot sa Diyos, tinatanggap niyang siya'y nagkamali, nagsisisi, at nagpapabago sa Panginoon. Sino yon? If you honor the Lord, His Word, His church, and His men and women, it is by the Spirit of God. Kung nais daw natin ng totoong paggalang sa Diyos, igalang din natin ang mga nasa pamunuan. Igalang natin ang matatanda sa atin. Igalang natin ang namumuno sa church, namumuno sa bahay, sa pamilya. Don't pass judgments on them. If you do, you have lost the fear of God. Kapag tayo naging husgador, naging judgmental sa mga nasa pamunuan, sa mga namumuno sa church, namumuno sa tahanan, sa halip na tayo manalangin, tayo daw ay nababawasan ng takot, banal na takot sa Diyos. So, ibig sabihin, kung may alam tayong maling ginagawa, pray. May maling ginagawa ang sino man, pray. Huwag tayong husga. Lalo't wala ka naman doon sa sitwasyon, lalo't hindi mo alam ang totoong nangyari. Isa lang po ang great judge, ang Panginoong Diyos. We need to judge first ourselves para hindi tayo husgahan ng Panginoon. Huwag tayong maging judgmental. So we need to honor. Sino rito ang gagalang, may banal na takot sa Diyos, mananalangin para sa mga namumuno sa bayan, namumuno sa bansa, mananalangin para sa mga namumuno sa pamilya. Pumalakpak sa Panginoon. Mga anak magagalang sa magulang, mga asawang maggagalangan. Taas ang kamay, mga asawang maggagalangan. Magmamahalan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yes, Lord. Amen. Fear of God means God is occupying the most valuable place in your life. Ito po ang tinatawag, sino yung taong may banal na takot? Yun daw taong hinahayaan mo na ang Diyos ay lumuklok sa trono na yung puso. Hinahayaan mong ang Diyos ang mag-take over ng buhay mo. Hinahayaan mo ang Diyos ng pag-ibig ay nasa iyo. Fear of God means God is occupying. Siya'y nakaupo sa trono ng puso mo at hindi ikaw. Hello? Yan daw po ang may banal na takot. Hindi naman talaga tayo ang dapat nasusunod. Dapat ay ang Panginoon.
Hindi naman dapat tayo lagi, hindi tayo ang napaparangalan, dapat ang Diyos. Lord, kayong maparangalan. Taas natin ang ating kamay. Panginoong Diyos, salamat, kayo ang dapat luwalatiin, kayo ang dapat maparangalan, kayo ang dapat ipakilala, kayo ang dapat pasalamatan, kayo ang dapat magalingin, kayo ang dapat luwalhatiin ngayon, bukas at magpakailanman. Hindi kami ang dapat tumanggap ng parangal, kayo dapat parangalan natin, luwalhatiin, palakpakan natin ang ating banal na Diyos. Just lang. Hayaan natin siya nakaluklok sa trono ng puso natin. Hayaan natin siyang masunod. Hindi tayo perfect. Pero we have a perfect God na lagi nating kasama. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya sometimes pag ako'y nasa conversation na, may mga conversation na ako'y nag-i-emoji na lang ng garne. Baka mamali ng salita eh. Kaya sometimes we need to yung self-control ba? Baka may masaktan. Pero nobody wants to do intentional na maka-hurt. Tama gaho. Wala naman ditong mananadyang manakit. Nasa iyo si Christ amen. Nabago na tayo. Sabi mo, nabago na ako. Binabago pa ako ni Lord. Di pa tapos si Lord sa akin. Hindi pa masyadong refine ang ugali. Alam niyo yung asukal na pula, bago yan napino, bago yan naging puti, ang tagal. Proseso yan. Ang damit, bago yan pamuti, ikukulayan. Tayo, unti-unti binabago ni Lord. Si Holy Spirit ay kumikilos. Dahil tayo nagsusurrender ng buhay sa Kanya. Sabi mo, Lord, baguhin mo ako. I am allowing you to change me. Change me, Lord. Change me. Kinabi niya, if you have the fear of God inside of you, you are not lacking wisdom. Matalinong isang tao kapag siya ay may banal na takot sa Diyos. Hindi siya mang-uumit, hindi mangungupit sa asawa. Amen. Hindi magsisinungaling. Lalo sa minamahal. Amen. Yan ang matalino. Hindi magsisinungaling sa magulang. Saan ka galing? Kami ho ay nag-thesis. Nag-thesis, nag-date naman. Wala gayan. Bigyan nyo ako ng baon. Kasi po, may bibilhin kaming project na ganito. 50 project. Naku, yung pala, ide-date lang ang girlfriend. If you have the fear of God inside of you, you are not lacking wisdom. Because fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magsabi ka ng totoo, bibi. Kaya naman kayong mga magulang, pag nagsabi naman sa inyo, at kayo na may ibibigay na pera, o budget lang anak, ito muna ha. Gusto ko pong pan-date. Ha? Opo, uso na po ngayon may ka-date. Naiinggit po kasi ako dun sa kabarkada ko. Kaibigan ko pong lalaki, may ka-date. Paano naman po ako? Pingin naman po pan-date. Hindi ka nagsinungaling? O ikaw namang nanay, ganun ba? Mahabag ka na. Salamat. May reward ka kasi nagtapat ka. Magkano kailangan mo? Dadagdagan ko pa. Yun. Ganun ang motivation. Dahil nagtapat ka, gusto ko yan eh. Gusto kong attitude yan. Anong gagawin ng anak? Hindi na magsisinungaling. Tama. Pati asawa. Huwag kang magsisinungaling. Asawa ko, hindi ka nagsinungaling, hindi ka nangumpit, may reward ka. May dagdag kang budget. Oh. Motivation yun eh. Tulungan natin, tulungan tayo. Amen? Tama ba yun, mga lola, mga nanay, mga tatay? Kaya nagsisinungaling. Hindi pa nakakasimulang magsabi ng budget, marami ka ng putak. Kasi naman, rep, kulang at kulang. Paunawa mo.
Anak, may kailangan ka ba? Opo, pan-date. Pambili ng bigas para kakainin natin. Unahin ka natin bigas sa pan-date. Sa family, mga anak, magkakaunawaan naman, maging honest lang. Maging honest lang. Tulungan natin na wag mamuhay sa kasinungalingan ng ating mga kasama sa buhay. Nandiyan ba tayo? Kaya tayong mga magulang, ako'y binabago bilang magulang din. So, tayo ay dapat ay marunong makitungo ng tama sa ating mga anak. Awareness of God's love and grace must never cause us to disregard His holiness, righteousness, and justice. Yes, alam nating ang Diyos ay mapagmahal. Alam nating ang Diyos ay mabiyaya. Pero kailangan alam natin siya'y banal. At tayong kakasamahin niya roon, ay dapat dito pa lang ay namumuhay na ng wasto. Sino makakasama ng Panginoong banal sa langit? Abay, nagsisimula na tayong ayusin ni Lord. Masaya ka bang inaayos ng Lord ang ating karakter? Ay, oo naman Biruin mo na may walang hanggang ligaya sa piling ng Ama sa langit. Biruin mo yun. Yung ating nararanasan dito, kumpara naman sa napakalaking pagpapalang inihanda ang langit mismo. Ang Diyos mismo makakasama natin. Sabihin mo, tiis-tiis lang. Malapit na dumating si Lord. Gandang asal pa. More. Amen? So kahit ang Lord ay mapagmahal, yes, totoong mapagmahal. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Pero, yes, hindi natin pwedeng pasubalian. He is holy, He is just. Kaya naman, pinatunayan niya, throughout the Bible, God connects fearing the Lord with correct understanding of His great power. Pinakita mismo ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig, gracious, pero pinakitang siya'y makapangyarihan. Galit siya sa mga suwaid. Galit ang Diyos. Sa ayaw kumilala sa Kanya, hindi makakapasok talaga sa langit. At may nakita tayo dito sa Exodus, kung paano inilabas ng Panginoon ang pinili niyang bayang Israel. Kinig kayo, pinili ng Diyos ang bayang Israel para alisin sa pagkakaalipin sa Egypt. At nung sila'y lumabas, matapos ang 10 salot na ipinadala ng Panginoon, kay Pharaoh, pinalabas, pinayagan sila umalis ng Egypt. Noong kasama na ni Moses ang mga Israelita, pinalabas ng mga Egyptian bilang alipin, sila'y naglalakad sa Red Sea. Naglalakad sila doon sa wilderness, hinabol ng mga Egyptian. Alam ni Lord, nagmamasid ang Panginoon. Kaya after the Israelites crossed the Red Sea on dry ground, hinabol yung dagat na hawi, naging wall, yung tubig misa. Dada ng mga anak ng Diyos para maligtas sa mga kalaban. Iningatan ng Panginoon. Ginawa ng Panginoong highway ang karagatan para makadaan ang mga anak ng Diyos. Ikaw at ako, ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung iniingatan niya sa mga humahabol ng mga kalaban, kung iningatan niya ang Panginoon sa mga humahabol ng mga Egyptian, ang mga Israelita, ikaw at ako ay iingatan niya sa anumang uri ng kalaban sa buhay.
ito man ay problema, iingatan ka, magtatagumpay ka. Sa anumang laban, ano bang laban? Masamang ugali, ano bang laban? Saan ka ba nahihirapan? Problema? Sa sakit, magtatagumpay ka. Ililigtas ka ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. After they crossed the Red Sea, pero doon pinatunayan ng Panginoon para matakot ang tao sa Diyos. Dahil nakita ng tao, aba, Diyos lang ang pwedeng gumawa ng dagat ay mahawi. Anong nangyari? After the Israelites crossed the Red Sea on dry ground, sabihin natin, Red Sea naging dry? Tulungin naman ako. Sabihin nyo, wow, Red Sea naging dry ground. God wiped out the Egyptian army that pursued them. Tinakluban ng tubig ang mga humahabol. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. At mula noon, natakot ng mga Israelita. Yung fear of the Lord ay mahalaga para mabago. Pero hindi pa rin, nagreklamador pa rin sila. Ang dami na nilang nakitang kamanga-manga, sobra. Mga salot na pinadala ng Panginoon sa Ehipto. Ba itong mga Israelitang ito ay talagang pasaway pa rin. Sabi mo sa iyong katabi, ay ikaw naman ay hindi ha. Hindi ka pasaway. Yes, mahabagin ng Diyos. Yes, mapagmahal ang Diyos. Pero wag nating kalilimutan. He's a God of justice. Ang gusto ng Panginoon, tayo patuloy na mabago. Kilalanin natin siya'y banal. Tayo kanyang mga anak ay tumayo bilang liwanag at asin ng sanlibutan ito. Pumalakpak ang liwanag at asin. Amen. Exodus 14:31, when the Israelites saw the mighty hand of the Lord mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses, His servant. Dahil sa nangyari, natakot ng mga tao, talagang makapangyarihan nga ang Diyos na sumasama sa atin. Sinong naniniwala ang Diyos na sumasama sa atin dito sa buhay na ito sa lupa ay makapangyarihan. Yes, may bigin siya, pero galit siya sa mga suwail. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka suwail, ikaw ay mabuting anak ng Diyos. Pumalakpak ang mga mabuting anak ng Diyos. Amen. Praise God. Why does God wants us to have reverential fear? Bakit gusto ng Panginoon na tayo magkaroon ng reverential fear? God wants to instill a sense of healthy fear in our hearts to keep us from making poor decisions contrary to His commandments. Yun po ang purpose ng Lord kung bakit sa ating pinag-aaralan, we need the spirit of fear of the Lord. Para daw tayo makapagdesisyon ng tama, magdesisyong magsisi, magdesisyong magbago, magdesisyong magpatawad. Para daw hindi tayo makakontra sa commandment ni Lord. Ang gusto ng Panginoon, magpatawad ka para ikipatawarin ko. Kaya sabi ng Lord, mahalaga ang fear of the Lord. Para sa iyo at sa akin yon. Sinong naniniwala kapag ang isang tao may banal na takot sa Diyos, ang gagawin niya ay laging tama. Lalo po ang mga namumuno sa church, namumuno sa bansa. Ipag-pray natin, magkaroon ng God-fearing heart, ng reverential fear, ng fear of the Lord. Yun lang po talaga ang paraan para matigil ang graft and corruption. Kaya tayo po'y nagtawag ng day of fasting na dapat po'y ngayong first week pa ng November.
We need to pray, to fast. Kailangan po ang fear of the Lord, Spirit. Hindi ka makakagawa ng mali. Matatakot kang gumawa ng mali. Lalayo ka sa paggawa ng mali. Iiwasan mong gumawa ng mali kapag ikaw ay may God-fearing heart. Sino may gusto noon? Taas ang kamay. Mababago ka, magiging masaya ka. Ang Diyos ang nagsabi, huwag niyo akong nakawan. Oh? Di naman namin kayo ninanakawan. Sabi ng Biblia, ninanakawan niyo ako. Dahil sa inyong mga ikapo. At handog. So, salamat. Sa J1 Bawan, lahat tayo faithful tithers. Yun naman po kasi, test of faith, test of love, and test of obedience. Pero the more you give, you will receive more. Ibabalik ni Lord sa iyo, siksik, liglig, apaw. Sino may gusto noon? O, palakpakan natin, ibigay. Huwag matatakot na ibigay. Ibang takot na yon, yung, takot ako magtanim, magbigay ng tithes, takot. Ibang takot yon. Mas matakot ka sa Diyos na may sabing dalhin mo sa church, yan po kasi, bakit ba tayo? Ayan, ang inyong mga pledge. Yan po, bakit ito po ay 20 million, more than 20 million sang galing yan sa inyo rin, yung mga tanim. May banal na takot kami sa Panginoon, kaya yung nagmamanage, lalo niyang pera, hindi ako nagmamanage. May taga-manage dyan sa main. Sila nagmamanage, sila po may God-fearing heart. Kung paano. Yan po yung mga yung nagdedeklara, i-multiply mo ito sa mga Lord, sa mga nagkaloob, magkaroon ng tuloy-tuloy na trabaho, magkaroon ng promotion. Kahit ako, pinagpe-pray ko. Mga masaya ang buhay ng pamilya ng Bawan kapag lahat tayo yumayaman. Mayaman sa paggawa ng mabuti. Mayaman sa kagandahang asal, mayaman sa finances. Amen? At kaya yang ibuhos sa atin ang pagpapala. Ako po sa isang linggo ituturo sa inyo the benefits, kahalagahan ng pagkakaroon ng banal na takot. Ano yung mga pagpapalang yan? Di na po ako makakaabot doon. 12:13 na. So, what is the deep meaning of fear of God? Fear of the Lord, ito po'y respeto, deep respect, reverence, and awe for God's power and authority. It leads people to love Him. Ang isang taong tunay na may banal na takot sa Diyos, mas minamahal ang Diyos kaysa dati. Sino ngayon na nagsasabing gusto mo yung ganon? Mas mahal mo ang Diyos kaysa sarili mo? Kaysa asawa mo? Kaysa kaibigan mo? Kaysa pera? Tumayo ang nagmamahal sa Diyos ng higit. You have a God-fearing heart. Gusto mo madagdagan na yung banal na takot sa Panginoon? May blessing po dyan. Tuturo ko po next week. Umawit po tayo sa Panginoon. This time, close your eyes, please. Alam ko may mga pagkukulang tayong lahat sa Panginoon. Kagaya ng first service. Hayaan mo yung oras na ito. Sige, this time, open your mouth. Hingi ka ng tawad. Kung nagkulang ang iyong kaalaman sa Biblia. Alam ko lahat tayo kulang pa. Nagkulang ka ng oras sa pagbabasa, sa pakikinig. Tinuruan tayo ngayon ng kahalagahan ng spirit of knowledge. Naniniwala ka bang mahalaga ang maalaman mo, ang sinasabi ng Diyos patungkol sa pagdidesisyon? Tamang desisyon. Kailangan mo ng kaalaman mula sa Biblia. Sige, sabihin mo, Lord, gusto ko yun. Ang gabay ko'y Biblia. Ang maging gabay ko sa buhay kong ito, bata pa ako, kung kabataan, bata ka pa eh. Ang dami mo pang mararanasan. Mahalaga ang salita ng Diyos. Pahalagahan mo ang salita ng Diyos.
ang kaalaman sa salita ng Diyos, ito ay magdadagdag ng iyong karunungan. Buhay mo'y uunlad at ikaw ay pagpapalain. Kumusta ang iyong trato sa iyong kaibigan? Kumusta ang ating trato sa ating kapartner sa buhay? Sa ating magulang? Narito ang Lord, handa kang patawarin, linisin. Gaano mo pinahalagahan ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos? Mahalaga ba sa iyo ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos? Sabi mo, Lord, mahalaga sa akin ang magkaroon ng banal na takot sa iyo. Magkaroon ng banal na takot sa iyo. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Help me live to worship you. Help me live to honor you. Ito'y panalangin ng puso ng bawat isa, Lord. Help me live to know you more. Yes, oh God, habang nakikilala ka namin, You alone. napapalapit kami sa iyo, nababago. Will I adore. Yan ba panalangin ng puso natin? Take me by your hand. Take me by your hand. Sige, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. And lead me to your way. I can't live. I Can't can't live live without without you. Oh Lord, I trust. Hear the prayers of everyone, Lord. This is the prayers of Lord. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Oh, I trust in you always. I trust in you always. Thank you for hearing the prayers, Lord. Trust in you always, Lord. Oh, I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. Ayara sa kayara lahaya. Want to live Yes, thank you, Lord. for you. I call on your name. Thank you for hearing the prayers of everyone, Lord. God-fearing heart, reverential fear, spirit of knowledge, Lord, spirit of fear of the Lord. From you, Jesus. Please guide me by
lumalapit. Ako'y lumalapit. Pwede po ba tayong lumuhod? Pwede tayong lumuhod? Palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo, maglilingkod ako. Ako'y lumalapit at sumasamo. Naririto ang bawat isa sa amin, Lord. Patuloy, O God, na lumalapit sa'yo. Pagkat di ko kaya, Salamat sa lakas na ibinubuhos nyo Kristo. sa bawat isa, Lord. Kahabagan ako, Buhay ko. ang buhay ko'y sa'yo, maglilingkod ako, maglilingkod. Mag-isahin. Mag-isahin. Isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming pamilya. Jesus, pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming pamilya. buhay. Tunay nga, banal na Diyos, this is our prayer song, O God. Kami lumalapit sa iyo, hindi namin kaya. Ang totoo ng Panginoong Diyos, dahil sa iyong presensya sa aming mga buhay, nagagawa naming mabago, magpabago, nagagawa naming makasunod sa iyo, wala kami pagmamalaki. Thank you, Lord, sa spirit of knowledge, wisdom, spirit of understanding, the spirit of you, Lord, spirit of counsel and mind, at ngayong aming pinag-uusapan, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Salamat, nililikan mo kami ng spirit, the God-fearing spirit of God, para kami mapalapit sa iyo, para kami mapabuti, para maging masaya ang buhay namin, maging masagana, maging maayos. Salamat, O God, malinaw sa amin ang gusto mo, ang kami pagpalain, ang kami ayusin, ang kami baguhin, ang kami, O God, hallelujah, ay tulungan, gabayan. Salamat po. Napakabuti mo. Kaya higit pa sa kahilingan ngayon ng bawat isa, kayo nakikinig kung paano ang mga Israelita, kayo are watching them, gayon din sa buhay ng iyong mga anak, sa aming buhay. You are watching for us, and you are always at work behind every situation ng bawat isa. Maging nasa online naririto, batid mo ang pangangailangan, batid mo ang sitwasyon, batid mo ang problema, hindi mo lang ito batid, ginagawan nyo ng solusyon at isinusupply nyo ang kailangan. Salamat sa iyong pagpapagaling, pagpapalaya, sa iyong mighty move, O God, sa buhay ng bawat isa. To God be the glory. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord.